Tiwala si Pangulo Aquino sa mga inilatag na hakbanging pangseguridad kaugnay ng kanyang State of the Nation Address o SONA sa darating na Lunes, Hulyo 22. Samantala, isinasapinal pa ng Pangulo ang magiging laman ng kanyang talumpati para sa Lunes. Ang buong ulat mula kay Rocky Ignacio, live sa Palasyo ng Malacanang. Maraming salamat, Kati. Tiwala nga ang Malacanang na magiging maayos ang isasagawang State of the Nation Address si Pangulong Aquino sa Lunes. Samantala, pinabulaan na naman ng Malacanang na sadyang itinaon ang pamamahagi ng Hacienda Luisita sa mga farmer beneficiaries sa SONA. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi na ito kailangan dahil ramdam ng maraming Pilipino ang malaking pagbabago sa bansa. Kanyang sa inilalatag na hakbang para mapangalagaan ang edad ng ika-4 na State of the Nation Address ni Pangulo Aquino sa Lunes. Sagot ito ng palasyo sa report ng posibleng banta sa kaayusan ng idaraos na SONA. If there are, I assume that the PSG will be more than ready to secure the President. Ilang araw bago ang SONA, patuloy na hinihimay ng Pangulo ang pinakahuling detalye na may ulat sa kanyang mga boss. Limitado ang mga ipinalalabas sa impormasyon sa tema at magiging laman ng ulat sa bayan. Ayon kay Lacerda, nais kasi ng palasyo na tumutok ang lahat sa mga ipapahayag ng Pangulo. Sa mga nakalipas sa SONA kasi ng Pangulo, nakasulat ito sa Pilipino para mas maintindahan ng publiko ang kanyang report. Does the President just want to surprise the Filipinos by keeping even the general details of his SONA secret? Hindi naman. It's just that we'd rather have the people focus on the State of the Nation Address per se, rather than all the events leading to, all the preparations leading to the SONA preparation. Because one will have some expectations when we say something. It's better for people to just listen to the SONA. Commentators, a lot of analysts have the preconceived notions of what the SONA should be, what the SONA will be. What would say is, let's wait for the SONA to be delivered, and that's where you'll hear the SONA, and you will see the SONA. Nabulaan na naman ang Malacanang na itinaon ang pamahagi ng Hacienda Luisita sa mahigit 6,000 magsasaka bilang papogi umano sa darating na SONA. Paliwanag ni Lacerda, ang proseso ng batas ang sinunod dito. I think as early as the Supreme Court decision, where the Supreme Court has already rendered the decision, there was already the recognition of that it will be distributed. So this, as you said, whatever doubts that people may have, whatever doubts that some sectors may have about distribution of Luisita, your doubts should all be put to rest. It's happening right now. We're doing the first step of allocating lots for the farm worker beneficiaries. So the President has been silent on the issue for the longest time. Will he attempt to mention this in his SONA? Secret. Nauna nang tiniyak ni Pangulo Aquino na walang pambobola at pawang katotohanan ukol sa estado ng bansa ang kanyang iuulat sa Lunes. Git nila hindi na kailangan magpapogi dahil marami na rin Pilipino ang ramdam na tunay na pagbabago sa bansa. There's been a positive change in the perception of Filipinos owing primarily to the good governance of President Aquino. You know, fairly recently I was out of the country, and the Filipinos, in fact I said this to the President, the Filipinos I met abroad are so proud of the country now. They can hold their head up high, and to a man they credit this pride to President Aquino. At yan po ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.